Para naman po sa experts' opinion, mahalaga ang papel ng weather forecasting sa kaligtasan ng bawat individual, lalo na tuwing panahon ng bagyo. Nagsisilbi itong basihan sa mga paghahanda na dapat nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili kung sumapit man ang dilubyo. Pero maasahan nga ba natin ang ulat na ilalabas ng DOST Pag-asa? Ang paliwanag ng ating State Weather Bureau, tutukan sa exclusive snippet na ito ni Arnold Herrera. Tuwing may bagyo o sama ng panahon ang pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tutok ang publiko sa mga anunsyong inilalabas ng DOST Pag-asa, ang ating State Weather Bureau. Sa tulong ng ahensya na paghahandaan ng ordinaryong mamamayan ang nakaambang pinsala ng bawat bagyong pumapasok sa loob ng ating teritoryo at mapanatili ang ating kaligtasan. Pero kumusta na nga ba ang estado ng weather forecasting sa ating bansa? So far kasi, bawat bansa po, may kanya-kanya po tayong way to gauge our performance. At so far, kung sa international standards naman po, katulad ng rock error ng bagyo, ay sumusunod naman po tayo sa kanilang standard. And so far, ay okay naman din po yung ating performance based on that standard. For example, sa atin, since mas madami yung bagyo na pumapasok, so ibig sabihin, mas in a way, mas nakakabisa natin yung pagtatrack ng bagyo, lalo na pag malapit na po sa atin. Sa aking panayam kay Ms. Loredine Galicia, weather specialist ng DOST Pag-asa, well-calibrated at updated ang kanilang mga instrumento. Kaya kumpiyansa ang kanilang ahensya sa paghatid ng ulat panahon at iba pang datos. Paglilinaw pa nito, hindi dapat mabahala ang publiko sa napapadalas na pagtaas ng tropical cyclone wind warnings sa signals number 4 at 5 dahil hindi ito nangangahulugan na lahat ng bagyong dumaraan sa bansa ay mas malakas na kumpara dati. Nag-update po kasi tayo ng ating category ng bagyo. Dati po kasi yung ating super typhoon, masasabi po natin super typhoon kapag na-reach po niya yung 220 up or mas mataas sa 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Maliban sa pagsunod sa global at international standards, magsisilbi rin anya itong precautionary measure para sa mga kababayan natin na mas maging alisto at paghandaan ang mga posibleng maging pinsala ng bagyo.